Maraming tao ang nagsasabi ang laki ng sweldo sa Australia. At oo, totoo naman. Pero, here's the question nobody asked. After paying rent, after groceries, after electricity, after petrol, after insurance, after childcare, may natitira pa ba? Today, pag-usapan natin ang realidad ng cost of living dito sa Australia. Hindi para takutin ang gustong pumunta dito. Hindi para sabihin na mahirap ang buhay dito. Kundi para malaman natin, worth it pa ba ang Australia sa panahon ngayon? Kapag nasa Pilipinas ka, ang unang naririnig mo ay nurse sa Australia, engineer sa Australia, tradie, ang laki ng sweldo. At tama naman, compared sa maraming bansa, mataas talaga ang income dito. Pero, ang hindi madalas sinasabi, mataas din halos lahat ng gastusin. Hindi lang renta, pati pagkain, gasolina, insurance, utilities, registration ng sasakyan, council rates, internet, phone, childcare, at minsan biglang tataas ang interest rate ng mortgage mo. Parang bawat buwan may bagong bill na dumarating. Let's imagine, isang pamilya, dalawang working parents, dalawang anak. Monthly income mukhang malaki, pero tingnan natin. Rent or mortgage around 2,500 to over 4,000, depende sa location. Groceries, 1,000 hanggang 1,500. May electricity, gas, water, internet, phone, halos ilang daang dolyar ulit. Car repayments, kung may utang ka or loan car ka, petrol, insurance, registration, maintenance. Kung may childcare, pwede pang umabot ng libu-libong dolyar bawat buwan. Pagkatapos, may school expenses pa. Sometimes birthday parties, medical expenses, unexpected repairs. Pag tinotal mo lahat, ang laki. Pero, hindi ibig sabihin na naghihirap sila. Pero, randam nila ang pressure. Mas kaunti ang natitira kaysa dati. Ito ang hindi nakikita sa social media, hindi mo nakikita sa Instagram na maraming pamilya ang nagbabudget ng mas mahigpit. Nagdadala ng lunch sa trabaho, naghihintay ng supermarket specials, namimili sa Aldi o sa discount stores. Mas kaunti ang pagkain sa labas, mas bihira ang bakasyon, mas pinag-iisipan ng bawat malaking purchase. Hindi dahil wala silang trabaho, hindi dahil mababa ang sweldo, kundi dahil gusto nila may maiipon pa rin. And honestly, maraming Australians din mismo ang ganito rin ang ginagawa. Ito ang pinakamahalagang tanong. May natitira pa ba? Ang sagot, depende. Kung mataas ang lifestyle mo, malamang, konti. Kung lahat branded, laging kumakain sa labas, laging gadgets, laging travel, posibleng halos wala. Pero kung marunong kang mag-budget, magplano, mag-save, at iwas sa lifestyle inflation, oo, may natitira. Marami akong kilalang migrant families. Unti-unting nakapag-ipon, nakabili ng bahay,
nakapag-invest, nakapagbakasyon. Hindi dahil milyonaryo sila, kundi dahil disiplinado sila sa pera. Sa opinyon ko, oo. Pero hindi dahil madali ang buhay. Worth it siya kung alam mo ang expectations mo. Hindi ito bansang yayaman ka agad. Hindi rin automatic na magiging komportable ang buhay. Pero kung willing kang magsipag, mag-budget, mag-adjust, at magplano para sa future, napakaraming opportunities dito. Kaya para sa akin, hindi ang tanong ay magkano ang sweldo. Ang mas mahalagang tanong is magkano ang natitira pagkatapos ng lahat ng bills. Doon mo talaga malalaman ang kalidad ng buhay. Now, sa personal experience ko naman is meron talagang natitira. And as I've said on the video, na depende na rin yan sa'yo, di ba? Kasi iba't iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay, iba't iba tayo ng lifestyle, iba't iba tayo ng mga goals. So, napaka-broad ng tanong at sagot sa tanong. Yung sagot sa tanong. Kasi nga, iba't iba tayong the way sa buhay natin, di ba? On my personal experience, yes. Pagka-receive ko ng sweldo, may natitira after mabayaran lahat ng bills every fortnight or every month. And nakakapag-invest ako. Nakakapag-set aside ako ng additional contribution sa aking pension or I mean superannuation every fortnight. Nakakapag-set aside din ako ng pera para sa mga fun stuff namin or yung parang pagkain sa labas or travel or sometimes bibili ng gamit na gusto namin. Number one kasi dito na nakakapekto doon sa pera mo or sa budget nyo every month is yung car repayments at iba't ibang utang na malaki, especially yung sasakyan. On my experience kasi, wala kaming car repayments na since 2019. So yung sasakyan ko is 20 years old na yon, no? 2 decades na siya, ginagamit ko pa rin. So wala akong car repayments doon, so malaki ang natitipid ko. Instead na magtrabaho para pambayad sa car repayments, yung panahon sa pagtatrabaho is ini-spend ko na lang sa mga kids kasi maliit pa sila. So gusto kong present ako most of the time.